Good morning mga kapatid. Morning. Today is February 22. Morning po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan mga kapatid. God is good all the time. No, marami na bang nag-aabang dyan mga kapatid? Marami na bang nag-aabang dyan? Good morning. Nais ko lang pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan, no? Sa ating buhay, no? Lalo na ngayon, mga kapatid, no, na today is February 22, no? Hallelujah. February 22, hindi ko makakalimutan mga kapatid. Today is February 22. Hindi ko makakalimutan to na day kasi it's my born day. It's my born day mga kapatid. Praise God. Happy birthday. Good morning sa lahat. No? Good morning. Jesus bless you. Wherever you are mga kapatid, wherever you are from any places in Mindanao, in Visayas, in Luzon, no, wherever you are, mga kapatid, no, saan mang sulok ng mundo, mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man, halina kayo. 1,000, 1,200. Buong bansa kay Jesus lang. Praise Jesus. Amen. Good morning. So before you start mga kapatid, nais muna nating anuhin ang ibang mga viewers natin. Good morning. Mag-greet muna tayo, no? Praise God. The Lord is good for this day. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Every day is a exciting day, no? Kumusta kayo mga kapatid? Kumusta ang inyong araw ngayon? No, today is Thursday. Hallelujah. Today is Thursday mga kapatid. We are in our transhumanism na topic. We are parts 15, no, about this what we call the human machine fusion, the fusion of human and machine. So kumusta kayo dyan mga kapatid? Hallelujah. Kakain na ba ang lahat? Praise God. Amen and amen. Hallelujah. Basta kayo mga kapatid. Good morning. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sama sa inyo. Amen. Naway pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo mga kapatid. No. Good morning sa lahat. Parang wala pang comment section natin, no? Or pinipilter na tayo. Nag-start na silang mag-block the air kasi alam nila pasabog itong ating ibabalita. Wow, may isa na. Praise God. Salamat Sis Daisy ng Davao. Akala ko mga kapatid, walang viewers. Kasi nga, walang nag-appear sa aking may dalawa na. Praise God. Hallelujah. We are on our topic mga kapatid. Maganda itong topic natin ngayon. Kasi maganda itong topic natin ngayon. So, hihintayin muna natin yung iba mga kapatid. Praise God. Hintayin muna natin yung iba.
No? So, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning mga kapatid. Good morning kayo dyan. Nakakain na ba ang lahat mga kapatid? No, nakakain na ba ang lahat? Good morning, dalaygon ang Diyos, maayong buntag. Amen. Sister Daisy. No? Sister Daisy, salamat, maayong buntag diha kanimo igsoon. Dalaygon ang Diyos sa atong magbubuhat. By the way, baka may mga kayo diyan. It's good to be back mga kapatid, no? May lakad kayo, baka may lakad kayo, no? Pwede nyo namang i-replay mamaya. Okay lang naman mga kapatid. Baka may lakad kayo, so, no? You replay it mga kapatid. Kasi maganda itong ating pag-uusapan. This is the connection of what we call the, kahapon, part 14 mga kapatid, about immortality and elixir. So, this is the connection mga kapatid. Connected ito lahat mga kapatid. So, good morning. Sino pa itong isa mga kapatid? Panotice naman. Sino pa itong nakatingin mga kapatid? So, babatiin ko lang muna ang mga kapatid natin, no? Before tayo magsimula, no? Babatiin ko, magbati muna ako ng mga kapatid natin na masugid nating mga taga-subaybay. Amen? So, binabati ko nandito naman si Daisy. Sister Daisy, si Brother Balong sa Davao, no? Si Sister Estrella ng Kidapawan, Rachel Jane ng Tulunan, Dolor Tangal ng Kalibo Aklan. Praise God, maayos ang signal ko. Amen. Kumusta ka dyan sa Kalibo Aklan, Sister Dolor? No? Kumusta ka dyan? So, si Alter June, no? Si Patricia Tumali ng De Oro, Anil ng North Cotabato, The Gift is You, Aleka Reco, mga taga Davao, ito mga kapatid. Minabati ko si Glory Gulas ng Samar Leyte. Amen. Pastora Lilian Munares ng Samar Leyte, Visayas, no? Visayas. No, Brother Rodilix ng Quezon City. Benz Morales ng Cavite, no? De La Cruz Fioni ng Umingan, Pangasinan. Merijoy Bato, Bayangbang, Pangasinan. Melchor ng Benguet. Jonathan ng Quezon City. Wilfredo Gusin ng NCR. Nartina Tesoro ng La Union. Florencia ng Quezon City. Ronalisa Saldivar ng Negros Occidental. Gabriel Gelo ng Bulacan. No, Glory Gulas ng Bagong Silang, Caloocan. Inka Anomi ng Pasay. Cora ng Pangasinan. Jocelyn Banya ng Antipolo. Praise the Lord. Hallelujah. Yun po ang ating mga watcher. Jeltano, taga saan ka? Jeltano, thank you for watching, kapatid. Amen. Taga saan po kayo mga kapatid? So, binabati ko rin ang ating international, no? Alan Ibanez. Taga saan po ito si Brad Alan? Please, panotice kung saan ka na parte ng Pilipinas, kapatid, para ma-recognize kita, kapatid. Praise God. No, binabati ko rin si Pastora Joey Lee sa Japan, Sister Beng sa Florida, She Smith ng UK, May Slater ng Scotland, Pastora Saki and Conrad ng Italy, Sister Maribel Garcia, Italy din, Carinso ng Norway, Isang Julie ng Germany, Elvera Joquenyo, Toronto, Canada, Rastipi ng Canada din, and Tita Jen Taninas ng Canada. Thank you for watching.
sa aking kapatid dyan sa Dubai, binabati ko. Praise God, salamat, salamat. Welcome, welcome. Meron na tayong 7 na mga watchers, mga kapatid. Meron na tayong 7 na watchers. So, Alan Ibanez, Jehel Tano, good morning sa iyo from Tangob City, Mindanao, Pudbrad. Mindanao. Bisaya mo diha, Igsoon. Sa inyong tribo diha. Praise God. Good morning sa lahat. Alan Ibanez. Nandito na si Alan Ibanez, no? Dumarami na ang ating watchers, mga kapatid. Maya, no? Mag-start na tayo sa ating discussion. Pwede rin, mga kapatid, gumawa kayo ng mga gawain nyo sa bahay. Pwede namang i-bluetooth nyo ang ito na program para naglinis kayo, naglaba kayo, o ano man ang pinagkakaabalahan natin, mga kapatid, ma-incorporate ninyo. Si Brother Benz na Morales from Imus, Cavite. Amen, mga Cavite niyo. Ito ba yon mga alae, no? Mga Cavite niyo ba yon? Ito si Mary Jane Bato. Thank you for watching. Amen. No, meron ng 7, mga kapatid. 7 na. So, praise God. Good morning. No? Parang kailan lang, no? Kagabi, nag-live din ako. Ngayon, live na naman uli, mga kapatid. Because we are in the end times, kailangan na itong i-download natin lahat. Kasi pag ma-download ko na ito lahat, pwede na tayong mag-rest. No? Thank you, thank you, thank you. Please comment, mga kapatid. Hello, good morning, Pastor. Amen. From De Oro, si Patricia Tumali, mga kapatid. Good morning. Amen. We're praying for your complete healing, kapatid. No? Praise God. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Amen. So, today is February 22. Hindi ko makakalimutan dahil it's my birthday, mga kapatid. So, pwede nyo akong batiin na happy birthday. Today is my birthday, February 22. So, pwede nyo ako ang awitan ng happy birthday, no? Is God. Binigyan tayo ng Panginoon. I'm 42 now, no? 42 in existence. So today is my born day, mga kapatid. And praise God. Amen po. Yes, mga kapatid. So good morning ako po ay isang Februaryan, mga kapatid, no? Kwentuhan lang. Ako po ay isang Februaryan. Sino ba mga Februaryan dito, mga kapatid? May mga ka-berks ba akong mga Februaryan? No? Hallelujah. Praise God. Happy birthday, Pastor. Salamat, Sister Patricia Tumali. Thank you for greetings, no? Salamat. Praise God. Happy birthday, MBTC. Amen. Salamat sa mga nag-greet, no? Salamat. I'm 42, mga kapatid. No, I'm 42 now. So, mataas-taas pa konti, mga kapatid. Mataas-taas pa konti. Praise God. Hallelujah. Mapagpalang araw po sa ating lahat, sabi ni Sister Mary Jane Bato. Salamat, Sister Mary Jane. Praise God. So, thank you for tagging your friends, mga kapatid. Just mention the name of your friends, no? Or kindly share this segment. Amen. Blessed birthday, Brother John. Salamat, Brother Vince, no? At saka kung meron kayong mga idea, kapatid, no, you can comment, no? You can comment down below. Happy birthday, Nimo. Salamat, Hel Tano. No? So, salamat. So, yung mga bago pa lang, mga kapatid, no? Binabati ko kayo. Welcome sa ating live segment. Amen and amen. Praise God. So, I'm 42 now, no? Bata pa. Amen. Hallelujah. My wife is 41, no?
Hallelujah. So marami na mga kapatid, mag-start na tayo, no? Thank you for your greetings, mga kapatid. Naway the Lord will bless us with good health, mga kapatid. Yun lang naman ang ating nais, mga kapatid. We are in a good health and together with the family, no? Good health lang, no? Please pray for our family, mga kapatid. I need your prayer. So, kasi we are exposing the move of Satan, and I do believe that, no, he will shut our mouth, no, he will use everything just to make us quiet and silent. So please pray for me, mga kapatid. Please pray for me. So shout out kay Pastor Jones, no, Bileta, at sa kay Pastora Ninya, no, isa ito rin sa Rapture Bride TV, at saka kay Francis Hubert, at saka kay Zaira Jones, no, shout out din sa iyo, Kalibnan, for really resilient and exposing sa mga ginawa ni Satan. So magsimula na ako, mga kapatid. Good morning. Dito tayo sa tinatawag na Transhumanism Agenda Part 15, Human-Machine Fusion. But before that, mag-pray muna ako. Lord, thank you, Lord, for this morning. We honor you, we glorify you, that you are the source of knowledge, source of wisdom. And Lord, we submit and we are humbled by your wisdom, O God. And Lord, we can do nothing without you, Lord. And thank you, Lord, for your power. Give us understanding, open our spiritual eyes, ears, and open our vision so that we can see in the spiritual world. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Good morning. We are into Transhumanism Agenda Part 15. This is series, mga kapatid. We are on Part 15. So, for those who want to review, no, about this gene mutation, immortality, elixir, human chimera, no, about those gene mutation, no, about ano pa yon, basta review nyo lang, mga kapatid, sa video ko. So here we go. Transhumanism Agenda Part 15, Human-Machine Fusion. This is the continuation of my topic kahapon, mga kapatid, that talagang daming mga ginagawa ni Satan, daming agenda, itong Transhumanism Agenda, no, na ginawa ni Satan para malinlang ang kanyang mga pinili nitong huling mga araw. So ito, makikita mo sa aking nilagay dito is a robot, a man. Makikita yan sa Daniel 2 verse 43. There will be a human-machine fusion. Yan makikita ang verse sa Daniel 2:43. The human-machine fusion, or the mixing of iron and clay. Doon, the mixing of iron and clay. Praise God. So, back then, mga kapatid, sa word ni God kasi, mga kapatid, ito ang tinatawag nating baseline natin. Why nga na itong human and machine fusion, or the mixing of human and machine nangyayari? Kasi nga, nangyayari na ito noon. Okay, akala natin, mga kapatid, ngayon lang ang high-tech. Hindi po, mga kapatid. High-tech na po noon. Kaya nga sinasabi sa Ecclesiastes, sa Ecclesiastes, basahin nyo ang sinulat ni Solomon, sabi niya, there is no new under the heat of the sun. There's nothing new under the heat of the sun. It means, wala na itong bago, nangyayari na pala itong transhumanism noon pa. Sa panahon, sa ating mga kanunuan, sa panahon ni Noah. So ito, mga kapatid, tayo, mga kapatid, dito, I just remind you, we are not just plain
plain na information. Kagaya makikita mo kay Lynn Agno, it's a plain information mga kapatid, information about this world, about what happened. But dito sa atin mga kapatid, we are into information with biblical prophecy. You are not just informed, but you will transform. Na totoo pala ang word ni God. So, ano ko sa inyo na we are into biblical principle, mga kapatid. We are informed at the same time, we are transformed. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, hindi po natin pwede na information lang ang ibigay ko sa inyo without using the word of God. Amen. So, in Genesis, mga kapatid, nandito na pala yan sa Bible noon. No? Nandito na pala yan sa Bible. Ang tinatawag na transhumanism. Noon pa to. Akala ninyo, ngayon lang to. No. Noon pa to. High-tech na ang tao noon. May mga metal na rin ang mga tao noon. No? So, let's continue that. But before that, we will read Genesis chapter 6. No? Pero mas high-tech ngayon. Pero yung sinabi mo na mas pare-pareha lang mga kapatid. So sabi dito sa Genesis 6, no? Verse 4, the Nephilim were on earth in those days, and also afterwards, when the Son of God went to the daughters of men and had children by them. They were heroes of old men of renown. So, ang mga Nephilim, mga kapatid, itong Nephilim, sa panahon ni Noah, no, during the flood, no, lahat ng mga rebellious angels, no, klase man ang mga angels, rebellious angels, mga kapatid. We are, klase ang tinatawag na rebellious angels. No? No, here are the hierarchies of angels. Kasi sa sa Bible kasi sa Genesis, mga kapatid, hindi siya kumpleto talaga. Hindi talaga siya kumpleto. Parang one story lang. For example, dito sa Genesis 6:4 na may mga Nephilim. Yang mga Nephilim, mga kapatid, that is the fallen angels. So, ang mga class ng angels kasi sa langit, may tinatawag na Seraphim, Nephilim, Rephaim, Teraphim. So, the spirit of angels are where? No? Promiscuous. Ito? Wait lang. Hindi ko mabasa. Taas ko konti. So dito, the spirit of angels who were promiscuous with women will stand here and they assuming forms, made men unclean, and will lead men astray to sacrifice to demon, they believe to the gods. Makikita yan sa Book of Enoch 1:19 verse 1. Itong Book of Enoch, mga kapatid, way back, no? Na-discover ito noong 1940s, 46. It's a Dead Sea Scroll, no? Lahat dito kasi sa Genesis hindi talaga in-explain kung ano ang mga Nephilim. Pero sa Book of Enoch, mga kapatid, doon sa Book of Enoch, doon natin makikita, no? Doon natin makikita kung the whole story of this angelic being. The Seraphim, Nephilim, Rephaim, Teraphim are the levels of angels na may mga duties doon sa langit. Ngunit,
ang nangyari mga kapatid sa pangunguna ni Lucifer, na-deceive niya ang 1/3 of the whole angel forces doon sa langit. Kaya nga, sa Book of Enoch din ito, dahil doon sa Book of Enoch ang detailed, no? Though, hindi sila, ang Book of Enoch kasi hindi kinanonize ng Christian or ng Catholic. Hindi kinanonize kasi nga, number one, late na ang book dumating, na-discover. At saka, number two, it's full of fusion, full of tinatawag na magical, parang fantasy mga kapatid, parang hindi ka panipaniwala. Ngunit, kung yung pagbabasihan mga kapatid, ang complete version ng Genesis 6:4 ay nandun sa Book of Enoch mga kapatid. So for you to understand Genesis 6:4 about Nephilim, you have to refer that Book of Enoch mga kapatid. So the spirit of angels who were promiscuous with women will stand here, and they were assuming, they were assuming flesh made men unclean and lead men astray, sacrifice to them. They believed to be gods. So, ang tinatawag din dito, the sons of God. Sa Genesis, sabi dito, the Nephilim were on earth. And also, afterward, when the sons of God, sons, may S, kapatid, means plural. Sons of God. So, itong portion na mga angel na na-deceive ni Satan, tinapon dito sa sanlibutan. At doon, ang ginawa nila mga kapatid, the intermarry to flesh. At doon, nagkakaroon ng tinatawag na the first genetic mutation, the first transhuman, the first, during the time of Noah, the first transhumanism happened mga kapatid because of having a sexual intercourse to the Nephilim and the beautiful women. So doon nagkaroon ng genetic mutation. Kaya nga sa Bible mga kapatid, when we study the Bible, when we study the Bible mga kapatid, kaya nga sa Bible, when we study the Bible, sa Numbers, itong sa Numbers, kasi dinidig up ko mga kapatid for you to understand bakit nag-evolve ito na nangyari ngayon. Ano pala ang origin? Ina-explain ko sa iyo mga kapatid kung ano ang origin. Sa Genesis kasi, sa Numbers 13 verse 33, we saw the Nephilim. During the time na pumunta si nag-spy the land, ang 12 spies, pinadala doon ni Moses sa land of promise which is flowing with milk and honey. Nakita nila doon ang mga Nephilim. Nakita nila doon ang Nephilim mga kapatid. We saw the Nephilim there and we seems like grasshopper. Para kaming apan-apan sa Bisaya. Para kaming grasshopper, ang liliit namin. These are the giants. These are the sons of Anak, which is pinatay ng Panginoon during the time of Noah. Nag-evolve pa rin. Kaya nga mga kapatid, sa 2 Peter, 2 Peter 3, ang second coming of the Lord Jesus Christ ay hindi na talaga tubig. Hindi na flood sa buong daigdig. Kasi nga, mabubuhay din ang mga Nephilim, the sons of God. The union or the reproduction, the fruit of abomination, ang pagtalik ng tao sa demonyo, sa mga fallen angels, ito si sons of Anak, mga giants, nakikita sa 12 spies na nakatira sa Canaan, which is the promised land, which is nandun ang malalaking prutas,
malalaking ubas, tag 50 kilos. Imagine mga kapatid, isang ubas, 50 kilos. Kung gaano kalaki ang mga tao doon. Ang Disney film, mga kapatid, ang tao, para lang grasshopper. So, these are the giants. So, therefore, mga kapatid, hindi na bago itong transhumanism. Nag-exist na ito nung panahon pa ng mga kanunuan sa Bible. And remember, itong si Enoch na nagsasabi din about sa Nephilim, is ito ang lolo ni Noah. Grandfather. Before Noah is the 4th generation from Enoch. So therefore, bakit hindi ito sinali? Bakit hindi ito sinali? Kasi nga, alam nila na itong Book of Enoch, mga kapatid, magpa-open ng eyes ng mga anak ng Diyos o ng mga sinasabi nating tayo, mga awaken. No? Masasabi nating ma-open ang mind ng mga tao. Ayaw nilang ma-open ang mind ng mga tao. Makabantay kasi sila. Are you following, mga kapatid? So, nandito yan, ang Nephilim, mga giant, mga cyclop, isa na yan, si Goliath ng Philistine na nakalaban mismo ni David. Are you following, mga kapatid? So, dahan-dahan natin ha. Dahan-dahan nating tahiin ito, mga kapatid, hanggang mapunta tayo ngayon na henerasyon. Dahan-dahan natin itong tahiin. Hindi naman tayo nagmamadali, mga kapatid. Everyday naman tayo nagla-live, no? So, dito, ito sa Numbers 13, mga malalaki talaga, mga kapatid. Sabi ni dito, may dito si Brother Benz. Brother John Loba, may connection sa ipinangalan na Luciferase enzyme na ang ingredients sa tusok way back. Meaning, they will shine. Just like sinabi sa Isaias, sa ilaw to trace and detect, magiging literal na beast yung matitirang buhay na turukado, Hygrax vulgaris. Salamat, kapatid. Ang galing talaga nito ni Brother Benz, ba? Advance ka, Brother Benz, ha? So, praise Jesus for your comment, Brother Benz. So, itong mga Nephilim, mga kapatid, these are the product of the union. Okay? The union of the mixing of angelic being, the fallen, yung tinapon ni God dito sa lupa na mga angels, na ito palang mga angels na tinapon ni Lord dito sa lupa, mga kapatid, ay may tinatawag na kanya-kanyang hierarchy. No, alam naman natin ang seraphim. Yung seraphim, yung 6 wings angels, nakatabon. Sa Isaiah makikita yan. Nakatabon ang kanyang dalawang pakpak sa kanyang mukha, dalawa sa kanyang body at dalawa sa kanya 6 wings angel, itong mga seraph. And saying, worshiping the Lord. Pero itong mga hierarchy, mga ranggo, may kanya-kanyang duty, mga kapatid. Magandang araw po, Pastor John at mga taga-subaybay. Praise God. Itong mga seraphim, itong mga Nephilim, Rephaim, Teraphim, may kanya-kanya silang mga hierarchy. Ano ba yung hierarchy? Meaning, they have different duties and job descriptions in heaven. As you see, there are 4 living creatures. As you see in Revelation, the 4 living creatures, yung may half. So, itong 4 living creatures, mga kapatid, na may kalahati, makikita sa Revelation, mabasa natin yan, na 4 living creatures, may kalahating agila, may kalahating leon. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang ginagawa nila, kinakaktil nila ang DNA ng animal at human to produce yung 4 living creatures sa heaven, dinuplicate nila dito sa lupa ngayon. Kaya may tinatawag na human chimera. Or sa Filipino version, na tikbalang. Kalahati horse, kalahati
tao. So, it is the copy pala yan na tinatawag na mixing of genes or mixing of genetic mutation. Diba? Ang genetic mutation, i-review nyo sa part 5 ko at part 7 about human chimera and genetic mutation. Please review. Hindi ko na-explain dito that there are 4 types of genetic mutation. What we call, number 1 is deletion. Number 2, duplication. Number 3, inversion and translocation. Pinagrambol-rambol nila ang genes. Kaya itong principle na makapatid na genetic mutation nitong mga scientists na kinaktil-kaktil nila ang mga genes na half human, mga chimeras, tinatawag na human chimeras, please research it, animal chimera, doon pala ito na knowledge, na wisdom, doon pala ito nanggagaling sa langit na ini-introduce ni Satan dito sa lupa. Are you following, mga kapatid? Is it sound interesting? Kaya nga, makakakita ka ng tinatawag na human chimera. Research nyo. May mga experiment ngayon sa Russia. Itong sa Dulce, sa New Mexico. It's an laboratory ng USA. Itong mga underground cave ng mga scientists ng Russia, China. Doon, mga kapatid, ginagawa ang tinatawag na half human, half animal, hybrid ang tawag. Kinakaktil-kaktil nila ang genes. Doon sa mga underground cave. Mga basement, mga bunkers. Alam mo, yung mga bunkers nila, mga kapatid, nila Elon Musk, they are a Nephilim, mga kapatid. They are product. Itong sila Elon Musk, sila Marcos, the Zuckerberg, no? Mga Nephilim state ito. Ito sila Santa Claus ng WEF. Mga Nephilim state yan, mga kapatid. They are in a state of Nephilimic. So, kinakaktil-kaktil nila. So, therefore, mga kapatid, tulad ng sinabi ko, itong nangyayari ngayon, no? Iko-connect natin. Itong mga nangyayari ngayon na tinatawag na mga transhumanism, mga kapatid, no? Ay walang pagkaiba nitong mga Nephilim, that the giants, that the sons of Anak in Numbers 13 verse 33 na nakikita ni Moses doon sa Promised Land. Kaso lang sa atin, made of metal na tayo, parang different era, but same ang kanilang katangian, mga kapatid. Are you following? This is science, mga kapatid. This is science. And will blow your mind. So, that's why sabi sa Ecclesiastes, no? There's nothing new under the heat of the sun. Walang bago sa mundo, mga kapatid. Nandito na yan. Noon pa lang. Grabe pala, they are also genius like angels. Yes, itong sila Elon Musk, these are Nephilim. These are the fallen angels mentality. These are the products. Kaya nga, grabe ang brilliant nitong ni... Mag-coding na lang ako, hindi Elon Musk, kaya baka i-filter ako ng BF. Ibaliktad ko lang ang name niya, mga kapatid, Knowledge Scam. No? Si Knowledge Scam, kilala nyo na si Knowledge Scam, itong si Illuminati. Itong si Knowledge Scam, talagang ang kanyang wisdom galing doon sa heaven. Kaya nga si Lucifer, mga kapatid, grabe yon. Tuso yon. Tuso yon, mga kapatid. Napakatuso. Siya ang leader nitong mga seraphim, teraphim, rephim, lahat ng
cherubim, mga angels yan, mga classes of angels na hinulog ng Panginoon dito at dito nagpalaganap. Kaya mga kapatid, sa angel, sa langit mga kapatid, kaya nga sabi ng Bible, no eyes have seen, no ears have heard, no mind can conceive what the Lord has prepared to those who love Him. Kaya sa langit mga kapatid, paningkamuti yun. Yung sa Bisaya pa, paningkamuti nga malangit ka. No? Sabi ng word ni God, paningkamuti nga malangit ka kung sa Bisaya pa. Kung sa Tagalog pa. No? Talagang give your best to go to heaven because heaven is so wonderful. Ang gi-prepare ni Lord. Kaya nga itong ang ginagawa ni Satan mga kapatid, kasi tinapo na siya doon sa langit, rejected na siya doon sa langit. So dito na siya maggawa ng kingdom dito sa earth. Kaya this earth, mga kapatid, sooner is doomed for destruction. Uubusin talaga ito ng Panginoon sa kanyang galit. Kasi nga, ang tao ay sumamba na kay Satan. At nakikipagtalik pa. Kaya nga, may mga tinatawag tayong sexual robots ngayon. Na pwede ng sexual partners nga gagawin ang China. Hindi na mag-married ang tao sa tao. Kung dili, sa machine na sila mag-married. Kaya nga, sa previous ko na mga topics, kailangan tayong i-change from being human, pure-blooded human, into transhumanism para pwede ka nang makipagtalik this demonic in flesh. Itong mga robots, mga kapatid, is demonic in flesh. Kaya nga, sabi ni Elon Musk, Knowledge Scam, kaya nga, sabi ni Knowledge Scam, this artificial intelligence, we are summoning what? We are summoning the demons, mga kapatid. Sabi ni Knowledge Scam, we are summoning the demons. Are you following, mga kapatid? Sabi niya, we are summoning the demons. That's why, mga kapatid, that's why, kailangan ikaw gagawin kang Nephilim. Kaya nga maniobrahin yung tinatawag na DNA mo. Nawala po kayo, pastor. No, bumagal ang ating signal. Nawala. So that's why, mga kapatid, umina ang signal natin. Yes. Kaya nga, ang target nila, mga kapatid, finilter tayo, mga kapatid, no? In Jesus' name, I bind and rebuke spirit of Prince of Air in the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Okay ba ang signal ko, kapatid? Please comment, mga kapatid. Hallelujah. So kaya nga, mga kapatid, manipilahin ang ating DNA para maging Nephilim state tayo. Kaya nga, ang telomerase natin, which is, ang DNA natin, i-edit, mga kapatid, para magiging sa kanya tayo, magiging Nephilim tayo. Kasi pag once na Nephilim tayo, mga kapatid, same DNA na natin si Satan. Iduduplicate niya ang kanyang DNA sa iyo, mga kapatid. Are you following? Gagawin kanyang immortal dito sa mundo, pero hindi man ito ang design ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi ito ang design ng Panginoon. Are you following, mga kapatid? So, sa Book of Enoch kasi, kapatid, no? Sa Book of Enoch, mga kapatid, doon sa Book of Enoch, maraming angels doon
No, maraming angels doon, mga kapatid, na ni-mention. Kasi ang Genesis, mga kapatid, hindi talaga detailed. Kailangan mo ang reference ng Book of Enoch. No? Kasi sa Book of Enoch, nandun lahat ng detalye about this Nephilimic or fallen angel. Fallen angels na, mga kapatid, hindi yan fallen angel. So, sa Book of Enoch, mga kapatid, may minention na mga angels doon, which is mga Nephilim, mga fallen angels. Ito si Samyasa, ito si Armados, ito si Barakwil, ito si Kokabel, ito si Chasakil, Arakil, Samsel, Sargil. Ito na mga angels, detalye ito sa Book of Enoch, mga kapatid. Detail doon. Pero ngayon, mga kapatid, gusto kong pagtuunan natin ng pansin. No? Gusto kong pagtuunan natin ng pansin ang dalawang angels na sinasabi sa Book of Enoch, which is related sa atin ngayon about nitong transhumanism. Amen? Bahala na mag ano-ano ang aking face, mga kapatid. Basta ang importante ang boses ko. So, may dalawang angels. Actually, ilan ito? 2, 4, 6, 8. 8 kaklase ng fallen angels, mga kapatid, ang i-mention sa Book of Enoch na nandito sa lupa during that time of Noah. No? During that time of Noah, 8 kang fallen angels. Pero ang bigyan natin ng pansin, itong dalawa, mga kapatid, si Samyasa at saka si Azazel. No? Si Samyasa, mga kapatid, ang kanyang specialty, the Nephilimic, ang kanyang specialty ni Samyasa, mga kapatid, is ang pagkukulan at puputol ng ugat or herbalisya at saka medicine, witchcraft. So si Samyasa, mga kapatid, more o sa panggagamot, pangkukulam, at using herbs. So more si Samyasa, itong fallen angels, sa medicine, pharmacy. No? And itong si Azazel, mga kapatid, si Azazel naman, mga kapatid, is more on metal. No? Are you following, mga kapatid? Si Azazel ang more on sa metal, mga kapatid, metal works. Are you following? Kagaya ng paggawa ng mga kutsilyo, yon, si Azazel. Tinuturo niya sa mga tao, mga kapatid, tinuturo niya sa mga tao ang paggawa ng kutsilyo, mga panangga or mga shield, metal, porsilas, mga kapatid, pagpaganda ng pilik mata. Oh, ito palang tinatawag nila na eye extension, no, ng mga babae. Ito pala ay galing kay Azazel, mga kapatid. Itong pagpataas ng pilik mata or tinatawag nilang mga eye. Lahat ng make-ups. Paano mag-make-up ang tao? Si Azazel ang nagturo niyan. Alahas, ornament, antimony, mga mamahaling bato. Paano mag-discover ng mamahaling bato like gold, ruby? Paano mag-distinguish ng mamahaling bato? Kasi nga, galing sila lahat sa, saan sila galing? Galing sila sa heaven. Sa Panginoon. Kaya, they have all the knowledge. That's why pala, sabi ng word ni God, Jezebel spirit, amen, Jezebel spirit. Kaya pala, sabi ni God dito, sa Genesis 2, verse 16, Genesis 2, verse 16, sabi ni God dito, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree
of knowledge of good and evil. For when you eat it, you will surely die. So ito palang knowledge, mga kapatid, ng tree, ito pala ang knowledge, heavenly knowledge, or ang karunungan galing sa ano? Sa kalawakan or sa langit. Galing sa Panginoon. So pagkain ng tao, pagkain ni Eve sa forbidden fruit, nagiging transhuman automatic sila. Imbes immortal na sila daan, kasi they are made, si Adam and Eve are made by image and likeness of God. They have the God genes inside. But because they eat the forbidden fruit, the fruit of disobedience, they become what we call the Nephilimic state. Naging Nephilim sila, mga kapatid, kasi na-deceive na naman sila ni Lucifer. Ito talaga si Lucifer, mga kapatid. No, si Lucifer talaga ang may sala nito. Kaya nga, mga kapatid, sinabi ko sa inyo, walang, sa Bisaya pa, walay mangingilad kung walay magpailad. Walang manluloko kung walang magpaloko. So way back, mga kapatid, itong nangyayari na robot, itong nangyayari na mga AI, noon na ito nangyari, mga kapatid. Hindi na ito bago. Nangyayari na ito ngayon. Itong nangyayari ngayon, mga kapatid, nangyayari na ito noon. Itong nangyayari ngayon, mga kapatid, replay lang ito kung makapasa tayo. This is just the repeat of history. But the question is kung makapasa ka. Amen? Are you following? So, kunting kaalaman kang samyasa, which is magaling sa medisina, mga kapatid. No? Which is magaling sa medisina itong si Samyasa, no? We will study him. The characteristic of Samyasa. No? Wait lang, ha? Praise Jesus. Are you following? Bahala na yan. Ang aking mukha parang namimilipit. Okay lang yan. No? So ito, mga kapatid, si Samyasa was the leader, wait lang. Samyasa was the leader of the Watchers. What do you mean by Watchers? These are mga angels. Or Gregory, a group of 200 fallen angels mentioned in the book of Enoch. The apocryphal sources. They are the sons of God that mate. Ano bang mate? Nakikipagtalik, nakikipag-isa, nakikipagharutan. Kang sa Bisaya pa, nakikipagkulokadidang sa angels, the daughters of man, in the book of Genesis, and the Watchers become the fallen angels. No? Binigyan kasi ang Watchers ng ang primero nilang duty is to magbantay. Watchers sa mga tao. Binigyan sila ng assignment, ngunit nalinglang sila ni Lucifer at tinapon sila dito sa lupa and become fallen angels, both because they have sex with human women and because they reveal secret knowledge. Ito na, mga kapatid. Nireveal nila ang secret knowledge. Yung sinabi sa Genesis 2:16 na sinabi na Panginoon, huwag mong kainin ang forbidden fruit of knowledge. Kasi the moment you eat it, you will surely die. You will surely die. Ngunit, kinain nila. Same pa rin ang mga Nephilimic na nahulog dito sa lupa, nireveal nila
ang secret ni Lord, kasi nga, tinapon naman sila ni Lord dito, parang naiinis sila sa Panginoon, nagagalit sila, dahil tinapon sila dito sa lupa. Nireveal nila ang secret of knowledge like astrology, herbalism, enchantment, medicine, metalwork, witchcraft, makeup, writing. Lahat pala nitong mga kaalaman nito sa sanlibutan, mga kapatid, galing pala yan sa mga Nephilim. Mostly, mas lalo na ito si Samyasa. Kaya nga, sabi sa Book of Enoch, kasi ito sila sa Samyasa, ito sila sa Azazel, si Azazel naman sa metal, kinulong ito ng Panginoon. Kinulong ito ng Panginoon. Ngayon, after 70 generation, sabi sa Book of Enoch, basahin nyo, after 70 henerasyon, which is nandito na sa ating henerasyon ngayon, i-allow ng Panginoon ito si Samyasa at saka si Azazel to deceive again the people of God, to test the loyalty of the people of God. Amen? Are you following, mga kapatid? Kasi sa Book of Enoch, sabi noon, after 70 generation, which is nandito na tayo ngayon. Because as we could say, from Genesis to Jesus is 6,000 years. And we are entering into what we call the 7-year, which is we are in, sinasabi ni Noah, na 70 generations. That's why naglabasan na sila Samyasa at si Azazel. Kasi inalaw yan ng Panginoon. Sabi sa Book of Enoch, it was allowed by God to deceive God's people, mga kapatid. Amen. Itong si Azazel na naman tayo. Puntahan natin si Azazel. Ano ang skills nito? No? Hallelujah. Are you following, mga kapatid? Is it mind-boggling revelation, mga kapatid? It's a mind-boggling revelation. Talagang nakakalula ito na revelasyon, mga kapatid. No? Kung hindi ka deep nito, mga kapatid, kung religious ka, hindi mo maintindihan ito. Pasensya na. Hindi mo talaga maintindihan ito kung religious ka lang. No? Pero sa awa ng Panginoon, no, binigyan tayo ng kaalaman nito. Ito, mga kapatid, in the Book of Enoch, Azazel, no, the biblical story of the fall of angel located on Mount Hermon, gathering place of the demons in the old. Here is Azazel is one of the leaders of the rebellious watchers. No, isa ito sa leader. Kasi ang kinukuha ni Satan, mga kapatid, mga leader talaga doon sa langit. Hindi nagadeceive si Satan ng mga pipitsugin lang. Kung hindi, yung may mga rank talaga at mayroon ding mga followers din. Ambisyoso talaga ito si Satan, no? Ang galing na scammer talaga, ang galing. Ang galing talaga na scammer. Kaya nga, huwag kang magpa-scam, kapatid, ditong uling araw. So, here is Azazel, is the one of the leader of the rebellious watchers in time preceding the flood. After the flood, he taught men. Ito ang tinuturo ni Azazel. Nireveal niya ang kanyang kakayahan doon sa langit. Nireveal niya how to warfare, paano makipaglaban, making sword, knife, shield. Ito ang mga revelasyon niya. And taught women the art of deception by ornamenting the body.
No, tinuturuan niya ang mga women magpabango, ulon, para deception. Dyeing the hair. So, meron na palang hair color noon, mga kapatid. Meron na palang parlor noon sa panahon nila Noah, mga kapatid. Oh, may dyeing color now. Art of deception, ornaments of the body. Itong mga belo-belo na to, itong mga skincare nito, Dr. Alvin, no, itong mga makeups and everything, nandun na pala ito sa panahon ni Noah's time, mga kapatid. Itong dyeing hair, pa-hair color ng hair, ribbon, nandun na pala yan. That's why sa Ecclesiastes sabi, there's nothing new under the heat of the sun. Dyeing the hair, and painting the face, and the eyebrows, and all revealed to the people the secret of witchcraft. I-reveal niya. Corrupted their manners, leading them into wickedness and impurity until the last was. Yahweh command bound hand, no, i-bound hand and foot by Archangel Raphael, and chained them to the rough and jagged rocks. So, tinabunan talaga ng rocks, where he abide to the darkness until the day of judgment. So, kinulong ito, binaunahan ito after the flood. Pero, sabi sa Book of Enoch, after 70 generation, babalik sila, inaalaw sila na mag-deceive sa sangkatauhan. Through medicine, ito si Samyasa, magaling sa medicine. Ito si Azazel, magaling sa robot. Ito na si Nuli Scam na. Mga AI na ito. This is Azazel's move. Samyasa, this ang mga medicine, itong mga bakulam na to, turok na to. Itong mga Neuralink na to, itong mga Apple Vision na to. Itong mga robots na to. These are the product. Buhay na si Samyasa at si Azazel ngayon. At patuloy siyang nag-deceive kung ano ang ginawa niya noon. So sa Book of Enoch, chapter 10, verse 8, sabi dito, the whole earth has been corrupted through the works that they were taught by Azazel. To him ascribe all sin. Nandyan yan sa Book of Enoch. Kasi dito sa Genesis, mga kapatid, karampot lang ang detalye dito. So we need another referral what's really going on at what's really going to happen. Mga kapatid. Are you following, mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, di ba sinabi ni God na may kalaban si Lord na God doon sa Genesis na tinatawag na Baal. No, si Baal. Huwag kayong mag-worship kang Baal, sabi ni Lord. Ito pala si Baal, mga kapatid, is a metal pala ito. From the word barium and aluminum. Kaya pag pinagtagpi mo ang Baal sa barium and aluminum, and sad to say, mga kapatid, ang ating bakulam ay may aluminum at barium. May barium at aluminum. Why? Because he want to duplicate his genes unto the humankind through having sex. Ang sex, ang way of para ipasok nila ang kanilang genes noon sa panahon ni Noah through sex, mga kapatid. But ngayon, mga kapatid, hindi na. Through medicine. Itong si Samyasa. Are you following, mga kapatid? Ito ang katangian ni Samyasa, mga kapatid.
Kaya nga, sabi ni God sa Genesis, do not worship Baal. Sino ba ito si Baal? Noon, monumento yan si Baal, mga kapatid. Isang pagan god. Pero ngayon ko na napagtanto, mga kapatid, sa henerasyon natin ngayon, nandito na pala si Baal. Ito pala ang dugo ni Samyasa. Si Baal pala, si barium aluminum, ito pala ang dugo ni Samyasa na fallen ni Philimic, fallen angels, na malaki ang ranggo sa langit, na ini-introduce sa sangkatauhan ngayon through tinatawag na medisina, kasi diyan sa magaling, pinapasok niya ang tinatawag na graphene oxide, spion, or tinatawag na super paramagnetic ion oxide nanoparticles o spion, at itong tinatawag nanoparticles, nanoantenna, luciferase, ito pala ay dugo ni Samyasa, mga kapatid. Ito pala ay dugo ni Samyasa na pinasok sa atin. Kaya nga, mga kapatid, kaya ang nangyayari, pag once na nabakunahan ka, nabakulam ka, sorry. Once nabakulam ka, kapatid, nabakulaw ka, nakulam ka. Kasi si Samyasa magaling sa kulam. Kaya nga, kaya pala, may tinatawag na Luciferase quantum dot. Salamat, Brother Vince, nito. Luciferase quantum dot na pinapasok sa ating dugo. Napakatindi po ito, mga kapatid. Napakatindi ito, mind-boggling ito. Kaya pala ang luciferase na nandun sa bakuna o quantum dot na naging dahilan na mag-detect, mag-light, the blue beam light, the bioluminescence, na used for scanning, photosynthesis, photoscanning, ginagamit sa scanning of palm, scanning of head, gagawin pa kapalang Nephilim, mga kapatid, ni Samyasa. At ngayon, buhay na si Samyasa, mga kapatid, sa katauhan ng World Health Organization, sa katauhan ng World Economic Forum, sa katauhan ni Santa Claus, sa katauhan ni Elon Musk, sa katauhan ni Bill Gates, sa katauhan ni lahat ng mga katauhan dyan. Yan ay mga galamay ni Samyasa, mga kapatid. Kaya nga kumukulay. Kasi nga ang mga angels lumiliwanag, mga kapatid. Doon sa langit nila kinakopya ito. They are imitating what is in heaven. Kaya nga ang dugo natin, mga kapatid, once na nalagyan ng barium aluminum, once nag-i-emit ng light, because it's come from the heaven. A portion of light of heaven, kinapi nila. But just a portion of light. Hindi talaga whole light ang nakuha nila, kundi just a portion, just a drop of knowledge na nilagay nila sa tao. Kaya nga pala ang dugo ng mga tumanggap na bakula, mga kapatid, ay may dugo ni Samyasa, mga kapatid. May dugo ni Lucifer. May dugo ng quantum dot. Kaya nga magsisi tayo, mga kapatid. Kaya hindi natin alam, hindi nyo lang alam kung gaano kalala ang tinanggap, no, mga kapatid. Ito, scientist nagsabi nito, na may luciferase, i-research nyo, na may quantum dot, na may kagat, serpent, parang sting, the poison. Ito si Baal, mga kapatid, sa katauhan ni Samyasa. Buhay na si Samyasa ngayon, mga kapatid. At saka inaalaw ng Panginoon to deceive. Kasi sinabi ng Panginoon sa Matthew 13,
The separation of goat. Magiging goat ka na, kapatid. Alam mo ba si Samyasa is may sungay? Ang fallen angels na si Samyasa na naging Nephilim, goat siya. Kaya nga, ang mga ritual ng satanic, the Baphomet, goat yun. Kanding yun. Kanding yun. Kaya nga, maintindihan mo ang sabi ni Jesus, that the separation of goat and the sheep, ang sheep, mga kapatid, yun po ang mga anak ng Diyos. At ang goat, yun po ang nadadaluyan ng dugo ni Samyasa. Kaya nga, mga kapatid, magsisi tayo. Oh God, have mercy. Totoo yan, sabi ni Sister Doro Tangal, oh God, have mercy. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dami niyang galamay. Totoo yan, mga kapatid. So, mga kapatid, tama na talaga. I would say, tama na, mga kapatid. Tama na ang panglilinglang nila, mga kapatid. Maraming mga tao na ayaw maniwala nito. Nasa sa inyo yan, mga kapatid. Ako naman po ay nagsasabi lang, ginagamit lang ng Panginoon to speak in behalf of His people. I'm not the one who is speaking, but the Holy Spirit have a burden in me to reveal this. Kaya mga kapatid, magsisi ka. Mag-fasting ka, magpuasa ka, mga kapatid. That's why sinasabi ko, 3 days or 1 week fast, pure water lang. Sa lahat ng nabakulam. And then follow nyo ng Daniel's diet, walang karne. At magsisis kayo, maghagulhol kayo sa Panginoon. Patawarin nyo po ako, Panginoon. Dahil naipasok na ang dugo ni Samyasa. Kaya nga, mga kapatid, kaya pala, during the time, itong QR code, ilagay sa ating mata. At once na maskan na tayo, gamit ng payment, maiba na ang ating katauhan or identity. That's why ginagamit ni Satan ngayon ang tinatawag na digitalization. Itong scanning, wala ng pera kasi nandyan sa mata mo na ang DNA ni Samyasa. Nandyan na. Nagiging Nephilimic state ka na. Once ikaw mag-submit nito, mag-passport, digital passport ka na at maskan na yung eyes mo dahil puno ka na sa turok ni Samyasa sa kanyang dugo, mga kapatid, magiging Nephilim state ka na. Ma-hack na, na-hijack na yung VMAT cells mo sa utak mo, which is yung connection mo sa Lord. The VMAT cells, the cerebral cortex, the hypothalamus, the wickedness increase, and the love of many will grow cold. Wala na ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Totally hijack ka na, mga kapatid. Pakiusap, kapatid, magrepent ka. Lumuhod ka sa Panginoon, Lord, forgive me. Kagaya na sa preaching ko kagabi, tulad kay Esau, na binenta niya ang kaniyang karapatan sa pagiging panganay o birthright kang Jacob, the deceiver, which is Satan, a figurative of Satan in these last days, dahil lang sa panandaliang sarap. Kaya nga, sabi ni Jacob kay Esau, okay, pakakainin kita ng bulalo o stew. Sa isang kondisyon. Ano yon? Ibenta mo sa akin. Akin na iyong birthright. Alam niyo yung birthright? Inheritance mo yon. May birthright tayo. Tayo ang tagapagmana sa kaharian ng Panginoon. Ang inheritance natin nandun sa langit. Nandun. Piniprepare na ni Jesus. Let not your heart be in trouble. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. Yun ang inheritance mo, mga kapatid.
Kaso lang, nalinlang ka sa lugaw. Na-scam ka, kapatid. You are being scammed. Kaya sabi ni Esau, dahil sa bituka niya, dahil sa tiyan niya, sabi ni Esau, ayun naman pala eh. Aanhin ko pa ang karapatan ng pagiging panganay. Kung kalam naman ang sikmura ko, kung gutom naman ako, okay deal. Alam nyo kapatid, yung pumirma kayo ng Weber, yon ang kontrata nyo ni Satan, ni Samyasa. Yung pumirma kayo ng Weber, apan, bakulam, nakakontrata na kayo kay Samyasa. Kaya nga, hindi naman ako mag-judge sa inyo. Na wala na talaga kayong salvation. Si Jesus lang. Balik kayo sa Panginoon, kapatid, at magsisi. At hindi na. Tatanggap pa. At tama na. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, out of my ignorance. Kasi hindi ko alam na ito pala ay dugo ni Samyasa. Ito pala ay ingredients ni Samyasa, mga kapatid. Mga kapatid, kung ikaw yan, nabakulam ka, nakikinig ka, please tag your friends, please share this wisdom para marami pa ang maabot. Hindi para marami akong shares o views. No, hindi ko in-after yan. Kasi, huwag nating kunin ang karangalan dito sa mundo. Itong mundo na ito ay tinatalaga for distraction. Tinatalaga for distraction, mga kapatid. Ito ay susunugin. Kaya mga kapatid, please, share this to your family GC. Maniwala man sila ulit. Church GC. Share this. Truth, mga kapatid. Kasi ayaw natin na kimkimin lang natin itong truth na ito at hindi natin may share sa iba. Marami pang bulag, mga kapatid. Marami pang bulag ngayon. Kaya grabe ang burden ni Lord sa akin. Minsan naiiyak ako, hindi ako makatulog. Sa kaluluwa, maririnig ko minsan. Ang kanilang Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. May marami pang dugo na ipapasok si Samyasa. Kaya nga may maraming disease X. May mga coming pa. Lahat ng luho ibibigay sa iyo. Lahat nitong mga offer niya ibibigay sa iyo. This last days, the beast system, all gagawin nilang parang kaharian itong sanlibutan. Makakasama mo na ang mga anak ni Samyasa, yung mga robot, ang mga pet ni Samyasa, yung mga dogs ngayon, na mga robot, yung mag-serve sa iyo, yung mga anak ni Samyasa, mga robot, mga McDo, ipapakain sa iyo ang new food ni Samyasa, yung mga GMO. Sa lalagyan ka ng mga electronics ni Azazel. Lagyan ka ng mga Vision Pro, kaya makikita mo mga tao doon sa labas, habang kumakain, nag-Vision Pro, gamit yan ni Azazel. Itong dalawang ni Philip, mga kapatid, na sangay ni Lucifer, si Samyasa as Azazel, ito ang magiging na ma-perfect ang transhuman na ang tao. Nagsisi ka, kapatid. Your private, yung kwarto mo, lumuhod ka, humagulhol ka sa Panginoon. Tawarin niyo po ako. Mag-fasting ka, mag-ayuno ka, kapatid. Mag-ayuno ka, mag-ayuno ka, mag-ayuno ka. Hindi lang prayer, mga kapatid, hindi lang yung natural na pagsisisi, yung talagang humagulhol ka, yung mag-ayuno ka, ipakita mo sa Panginoon ang sinseridad mo na nagsisi ka.
Iyakan mo yun. Iyakan mo yun sa Panginoon. And then, hanggang dito na lang ako mga kapatid. Kung ikaw na bakulam, I usher you in prayer. No? Lift up your hands, surrender. As a sign of surrender to Jesus. Lift up your hands, kapatid. As a sign of surrender kay Jesus. Lift up your hands. Sabihin mo ka sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo ako. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga maling desisyon. Sige kapatid, itaas mo ang kamay mo. I will pray for you. Panginoon, patawad po. Patawarin niyo itong nakatingin ngayon. Kasi hindi niya alam. Kasi nagawa na yun out of ignorance, Panginoon. Lord, alam niyo po, Panginoon, na ikaw talaga ang aming Panginoon. Nalinlang lang itong mga sangkatauhan. Panginoon, bawiin niyo po ang curse na napasok sa kanilang mga katawan. I-dilute niyo po sa pamagitan ng pagpawas, sa pamagitan ng pawis, sa pamamagitan ng pagluha. I-dilute niyo po sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Patawad po, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa maling desisyon na aming ginawa. Hindi namin alam kung gaano kabigat ang aming ginawang desisyon. Kung gaano kabigat ang magiging kapahamakan sa amin. Nakasalalay pala ang aming birthright. Nakasalalay pala ang aming karapatan ng pagkapanganay, ang aming inheritance. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon, na tinanggap ka namin uli. Tinanggap namin ang iyong pagkapanginoon. Buksan mo ang isip ng mga sangkatauhan. Buksan niyo po, Panginoon, yung mga bulag sa katotohanan. Kaminin niyo po kami. Hallelujah. Panginoon, malapit ka nang dumating. Malapit ka nang dumating at hinihintay namin ang iyong pagdating, Panginoon. Naway bigyan niyo ng second chance itong kapatid ko na naturok. Naway bigyan niyo siya, Panginoon. Ngayong nasa takip silim na ang sanlibutan. Awaken your chosen few. Awaken your chosen people. Your elect. And even, Lord, shorten these days, Lord. Paikliin niyo po ang pakapigatian. Huwag pong darating ang panahon na kahit yung mga pinili niyo po, madidisip po. Open our spiritual eyes so that we can see in a spiritual world, so that we can test and discern the deception of Lucifer and all his galamay and all these principalities and all this government and all these evil schemes, oh God, in the mighty name of Jesus. All this pharmakia and medicine, this technology, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Reconcile us with the Father. Reconcile us again. Protect these people, O God. Protect us, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. All glory to Jesus and honor. All glory to Jesus. His glory alone, mga kapatid.
All glory to Jesus. Amen and amen. Salamat sa pagsubaybay nga kapatid, naway na may napulot kayo na aral. Naway na may napulot tayo ng aral mga kapatid. Share, kapatid. Share please. Tag your friends. Salamat po mga kapatid. God is good all the time. Shalom. God bless you. Jesus is coming. Maranatha Jesus.